ang misteryosong lalaki sa buhay ni Laura. Sa isang liblib na baryo sa Mindoro, may isang lawa na hindi pinupuntahan ng kahit sino, kahit tanghaling tapat. Sabi nila, may kaluluwa daw doon na nabubuhay sa ilalim ng tubig. Hindi basta tikbalang, hindi basta lamang multo, at hindi rin basta aswang. Mas malalim pa, mas luma pa, mas uhaw pa sa buhay ng tao. At ito ang lalaking naging sumpa sa buhay ni Laura. Si Laura ay 19 na taong gulang. Tahimik, laging mag-isa, pero may isang lugar na palagi niyang gustong puntahan. Ang lawa sa gitna ng gubat. Hindi niya alam kung bakit. Pero pag nasa tapat siya ng tubig, parang tinatawag siya ng malamig na boses. Isang gabi, 12:00, sumulpot ang isang lalaki sa gitna ng lawa. Gwapo, maputi, basa ang buhok, nakaitim na damit, pero ang mga mata niya sobrang itim. Halos wala nang makitang puti. Ang sabi ng lalaki, "Laura, bakit ang tagal mo? Matagal kitang hinihintay." Nanginginig sa takot si Laura. "Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko?" "Matagal na kitang minamasdan. Ako ang misteryosong lalaki na kinatatakutan nila. Ikaw ang huling kulang sa akin." Ang sabi ng lalaki. Napaatras si Laura. Kinilabutan ang buong katawan niya. Pero hindi siya makatakbo. Parang may mga kamay na humahawak sa paa niya sa ilalim ng lupa. Nagsimulang umalon ang tubig. Nagbago ang kulay ng lawa. Parang na itong dugo. At unti-unti lumalapit sa kanya ang lalaki. Hindi dumadaan sa lupa. Nakaangat. Parang walang bigat. Parang anino. "Laura, pag sinama kita, magiging immortal ka. Pero walang takas. Kahit sa kabilang buhay, akin ka." At biglang napasigaw si Laura. At sa isang iglap lang, nagdilim. Walang nakaalam kung paano siya nawala. Kinabukasan, nakita nila si Laura nakaupo sa gilid ng lawa. Pero nakangiti, tahimik, walang emosyon, at sobrang lamig ng katawan niya.
Marami nang nagtanong, pero hindi na siya nagsalita ulit. At minsan, kapag may tumadaan sa lawa sa kanaliman ng gabi, may boses silang naririnig. Laura, halika na. Tumami na tayo. At nakikita nila dalawang aninong nakatayo sa gitna ng tubig. Huwag basta maniniwala kapag ang isang lugar ay tila tahimik, malinis at maganda. Dahil minsan, ang katahimikan mismo ang pain para may isa na namang kaluluwa ang kunin. Huwag kang lalapit sa lawa sa gitna ng gubat. Dahil baka katulad ni Laura, hindi ka na makabalik.